Araw-araw, libo-libong itlog ng itik ang napipisa sa hatchery na ito. Magsisimula ito sa maingat na pagkuha at paglilinis ng mga itlog gamit ang automatikong washing machine. Maayos itong inilalagay sa mga tray at dinadala sa incubation room kung saan automatikong kinokontrol ang temperatura at pag-ikot ng mga itlog. Makalipas ang 28 araw, sabay-sabay nang napipisa ang mga sisiw na agad kinokolekta at inilalagay sa mga basket. Handa na sa kanilang bagong paglalakbay. Ang galing ng diskarte ng mga farmers na ito sa pagpapisa ng libo-libong sisiw na ito. Ikaw, nakakamangha di ba? Nakakita ka na ba ng ibon na buto ang gustong kainin? Ito ang bearded vulture o mas kilala bilang bone breaker. Hindi karne ang gusto niya. Buto mismo ang kinakain niya. At kahit gaano kalaki ang buto, kaya niya itong lunukin ng buo. Matalino din siya kasi pag di niya kayang lunukin ng buto, binibitawan niya ito mula sa ere para mabasag sa mga bato. Parang sniper sa langit. At kaya nang tiyan niya na tunawin ang buto sa loob lamang ng 24 na oras. Mapapansin mo rin, minsan pula ang dibdib niya, hindi yan dugo. Nilulublob niya ang sarili sa pulang lupa, parang natural na armor lang. May pakpak siya na umaabot sa 2.8 metro. Mas malapad pa sa tao. Astig, di ba? Ikaw, kailan mo nalaman na may ibon palang ganito? Naisip mo na ba kung saan napupunta ang malalaking barko kapag hindi na sila kayang maglayag? Noong unang panahon, kapag luma na ang barko, tinatanggal ang mga bahagi na pwedeng gamitin at ang natira ay sinasadya ng ilubog sa dagat para maging tahanan ng mga isda at koral. Pero ngayon, mas delikado at mas technical na ang proseso. Dinadala ang mga higanting barko sa tinatawag na shipbreaking yard, kung saan malalaking cutter machine at hydraulic press ang ginagamit para tagpasin ito piraso-piraso. Ang bakal mula sa barko ay pinapanday at nire-recycle para gawing bagong gamit o materyales sa konstruksyon. Kaya kung may kagamitan kang gawa sa bakal, isipin mo, baka galing pala ito sa isang dating barko. Siguro ito ang dahilan kung bakit ang pakwan sa Japan ay malalaki at ang gaganda. Habang kumakain tayo ng maliliit na pakwan, sa Japan, may kakaibang paraan ang mga magsasaka. Kapag namulaklak na ang pakwan, sila mismo ang nagdidikit ng lalaki at babaeng bulaklak. Tapos, tinatakpan pa ito para hindi masira ng bubuyog ang polinasyon. Habang lumalaki ang bunga, pinipili lang nila ang pinakamaganda. Yung maliliit, sinasadya nilang basagin at hayaang mabulok sa lupa para maging natural na pataba. Kaya naman ang natitirang pakwan, lumalaki ng husto at halos walang buto. Alam mo ba na tinatayang nasa 30 milyong tao pa ang naninirahan sa loob ng mga kuweba sa China? Ang tawag dito ay yaodong, mga kuweba na ginawang bahay at ginagamit na ng mga tao libo-libong taon na ang nakalipas. Pero huwag ka, hindi ito yung tipikal na kuweba sa gubat. May ilan diyan na may kuryente, flat screen TV, wifi at aircon pa. Presko tuwing tag-init, mainit sa taglamig at eco-friendly pa. Kaya huwag mong isipin na luma lang ang tirahan nila. Ang iba nga, mas sosyal pa kaysa ordinaryong bahay.